tayo po ay bibili ng pangnegosyo. Pangnegosyo po para kay Elvis. Siya po ay magtitinda. Ayan po mga amigo. Hirap kami na. Si Kuya Roel ang inyong pong kaibigan dito sa Ecuador. Appreciate yung papaano sila nagdadasal habang kumakain. At ako ang inyong amigo dito sa Equatorial Guinea, Puerto Bata. Ayan po mga amigo, bumili po si Elvis ng frying tawag dito, ¿cómo se llama esto, Elvis? Freidora. Freidora, no? Sí. Ngayon po kasi mga amigo ay wala masyadong trabaho si Elvis, kaya sabi niya magbebenta raw po siya ng mga patatas, ganun po, tsaka mga alitas. Wala po kasi ditong ganun. Kaya sabi ko kay Elvis, ayan yung sa sahod po niya, ibinili po niya yan. So sabi ko kay Elvis, sige ako na lang ang magpupuhunan sa iyo. Kaya sabi ko bumili tayo ng pangnegosyo na mga na pwedeng bilhin para sa kanya. So yun pa mga amigo, paalis na po kami. Sama ko si Belgian tsaka yung kaibigan ni Elvis. At matagal na po niyang inopen sa akin ni Elvis ito. Pero hindi ko kasi masyadong inintindi, baka kasi nagbibiro lang. So sabi ko sa kanya, saan ba magtitinda? Sabi niya kahit sa kalye, sa kalsada, walang problema, hindi naman daw siya nahihiya sa ganoon. So gusto ko yung ganong attitude mga amigo, na siya mismo bumili ng gamit, yung makina na pamprito, Freidora tawag dito. So ayun, sabi ko bukas naman bibili ako ng mga patatas, ganun. Dito po kasi sa Ikuku wala pong ganun nagtitinda, wala lang nagtitinda ng mga parang mga Jollibee style na chicken, wala. Tsaka yung mga patatas sa syudad meron po, pero iba ang timpla. Ewan natin kung masarap yung tinda ni Elvis. Minsan tingnan po natin kapag nag-start na po siya. Meron daw po ditong nagtitinda ng ng mga konhelado o yung mga frozen items. Meron time kasi mga amigo na walang trabaho si Elvis. So nasa bahay lang siya. Kaya support po tayo yan sa ganitong gusto ni Elvis. So ayan po, nandito na po tayo. Venta de productos congelados. Aha. Meron silang alas de pollo, may iba galina, puro manok. Galing refrigerator, isang container. Grande Nivera. Laki ng Hoy, lamig. Esto alas? Sí, ahí está alas. Sí, alas de pollo. ¿Cuánto uno caja? 14,000. Ajá, después 2 caja. Ajá. Ito. Uno pilones. Deca esto? Deca. Isa lang daw muna. Pilones también. Nangingilam kasi ako. Order agad. Lamig. Delikado pag pawis ka tapos pupunta ka dito. So ayan po mga amigo, tayo po ay bibili ng pangnegosyo
Pang negosyo po para kay Elvis. Siya po ay magtitinda. Sabi ni Elvis, dalawa daw po muna. ¿Qué más? Ya está. Ya está. Con eso sí, puedo empezar con esto. Puedo empezar esto. Sí. Después, mañana, patatas, no. Pero vamos a comprar aceite, mejor. Sí. Aceite grande. Ese bidón, ¿no? Sí, sí. Sí. Tapos bibili rin po kami dito ng mga ibang ingredients dito na sa Abaceria. Ayan. Aceite grande. ¿Tú tienes? Sí. Así, ¿dónde? Ito kami bibili ng mantika, mayonesa, no? Vamos a comprar ahí en la panadería. Ahí sí que... Uno, kasi. Tapos ayun po mga amigo, dito po kami bibili ng... Papunta po kami dito sa may panaderia. At dito po kami bibili ng mga mantika. Sabi ni Elvis mas okay daw bumili dito. Kanina nasa Abaceria kami lumipat kami. Sabi ni Elvis mas okay daw bumili dito kasi parang grocery store kaysa sa may Abaceria. Dito rin kami bumibili ng tinapay. Kasi Dime. kailangan ng mayonesa. Yung isa, 7,000 daw o 700 pesos yung ganito kalaki. Sabi ko, di yung isa ng mas malaki. Yung 20 liters. Ito, ilang litro ba to? Cuánto litro? 5 litro? Oh. Ay, 20. 20 litro. Mas barato. Eso. Ito yung mas... Ito, 20 liters. Este 20 litros, ¿cuánto es este? ¿Cuánto aquí? 1000. ¿Y este? 700 full. Kailangan ni Elvis nito ng mayonesa at saka mantika. Ayun lang. Este 1000. Aha. Yung malaki ng mantika yung namin binili. Kasi pagka maliit, bibili ka din naman. Bibili. Mas maganda yung maraming mantika kasi syempre, ilang lutuan lang, maitim na yung mantika. Bumili na rin kami tinapay. Ayun po mga amigo, balik na po kami sa bahay nila Elvis. Medyo mabigat po kasi. Pakpak ng manok po ito at saka hita ng manok. Ayan po mga amigo. Nanghiram kami ng karmatilya. Malapit lang po ito sa may bahay nila Chamame. Pero ang laki ng kanilang refrigerator. Oh. Container na refrigerator. Na nakakatuwa Belgium ano. Siya yung nagsabi talaga na hindi siya nahihiya kahit anong trabaho, sa magbebenta siya, 'di ba? Magbebenta raw siya ng mga prito-prito kasi dito wala kang ganun. Yun nga nakakatawa nga si Elvis. Hindi siya, masasipid siya mami. Para pag may trabaho, magtrabaho. Magtrabaho. Pag walang trabaho, magtinda. Kaya nga, sabi ko nga susuport ako sa ganito. Kasi, sabi niya kahit saan daw siya magbenta. Kahit daw i-karmatilya niya. Sabi niya, kahit daw dito sa may karitera, magbebenta siya. Para daw meron siya pagkakitaan. Yun ang maganda. Kaya ang taas ng respeto ko kay Elvis Actually, hindi siya nanghingi sa akin, Belgium. Ikinuwento lang niya sa akin yung mga yung mga plano niya. Sabi ko, Elvis ka, sabi ko, paano Elvis kapag walang trabaho, sabi niya. Meron daw siya naisip na gagawin. Pag nakuha raw niya sahod niya kay Chamame, at saka daw niya sasabihin sa akin. Bakit parang doon yung pa?
Siyempre, hindi naman lagi na may trabaho si Elvis. Hindi naman lagi na mayroong nagpapagawa ng bubong. Tapos yung sa metallier, alam mo ba yung sa metallier, binabayaran siya minsan, binabarat siya. Minsan hindi siya binabayaran ng tama. Yun ang tama, hindi ka mahihiya kahit anong trabaho, pwede yung pasukin. At least ito marakal na trabaho, hindi yung nangingi ka lang sa nanglilimos, nangingi ka ng pera. At ito, Tsaka malakas pa si Elvis. matyaga siya. Matyaga. Hindi ko nga hindi ko talaga naisip na seryoso yung mga sinasabi niya nung isang araw sa akin. So, hindi ko naisip na totoo pala na magtitinda siya ng mga ganito. Yung mga prito-prito. Kaya sabi ko bukas bibili ko ng mga, sa atin di ba mura yung mga patatas? Pwede tayong bibili ko ng marami tapos yun ay titinda niya, patatas. Pritong patatas, pritong saging, platano. Masaya ako sa sa ginagawa ni Elvis. 'Di ba? Hindi yung humihingi lang talaga, Hindi lang yung hihingi na gusto ko ng ganito, Kuya Raul, gusto ko ng ganito, pero siya hindi Gusto niya paghihirapan niya. At saka alam mo, never yan ang hingi sa akin. Yun ang totoo. Never nang hingi sa akin si Elvis na kahit ano. Kaya natutuwa ako sa kay Elvis. Buenas tardes todo. Ay comida ahí, ha? Aha. A ver. Sabi ko may pagkain doon. Ayan. Elvis, ¿dónde tu vender? ¿Dónde tu vender? ¿Aquí? Sí, aquí voy a tener la mesa. Poner a la mesa, ¿no? ¿Ah? Poner la mesa aquí, ¿no? Sí, aquí voy a... Como ahí la casa está, Sí. voy a pasar el cable ahí. Ajá. Aquí voy a poner una mesa. Una mesa. Sí, la mesa aquí. Ajá. Aquí una mesa Ajá. que uno puede pedir, sentar, Sentar. puede comer. Sí, está bien. Y con Sí. una paraguas. Ajá, sí. Una paraguas. Aquí habrá una bombilla. Ajá, sí. Voy a poner una bombilla así porque va a ser por la noche para alumbrar. Ajá, ajá. Como ahí la gente va a estar en el bar, ahí uno puede venir, puede Ajá, comprar. ajá. Si no quiere ir ahí, Más puede mejor aquí. sentar Sí, aquí sí, y sí. come tranquilamente sin problema. Ujú. Voy a empezar por ahí las 7, por ahí las 10, las 11 yo cierro. Ajá, sí. Pero La porque se va- mañanita, la tarde. Por la tarde, Por la tarde, tú empezar. sí, por la tarde, a partir de las 6 ya quito la mesa. Ah. Las 7 yo empiezo. Sí, sí, sí. Va a ser 4 horas hasta las 11. Sí, sí. Las 11 después yo entro todo. Ajá, sí, sí. Pero lo voy a hacer todos los días. Ajá. Empezar lunes hasta sábado. Sí, hasta domingo. Hasta domingo Sí, también. hasta domingo. Pero días ordinarios como lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, Ajá. voy a empezar a las 7 hasta las 10. De noche. Sí, sábado sí que voy a trabajar de las 6 hasta las 11. A las 11. Porque ya es fin de semana. Ajá. Ahí la gente más acude. Ajá. Ajá. Así que voy a hacer la mesa, no voy Sí. a ir lejos. Ah, vale. Dito rin siya magtatayo mga amigo. Maganda nga lugar nila sa mami na to. Aha. La freidora. Sí, les doy las gracias al pueblo filipino por lo que acaba de hacerme el hermano Kuya Raúl. No me lo esperaba. Como es algo que quiero hacer, abrir un negocio para no estar aquí en casa porque no trabajo todos los días. Pero más o menos por la tarde puedo tener mi mesa y trabajar. Con eso me va a ayudar mucho. Doy las gracias al hermano Kuya Raúl y al pueblo filipino por apoyar a la familia en todo lo que podemos necesitar. Muchísimas gracias. Esto es lo que he comprado. Ito. Ahí está. Ajá. So ito po yung ibebenta ni Elvis, oh. Chicken Joy. Tsaka pakpak. Tapos bukas dadalhin ko yung ibang pwedeng ibenta ni Elvis.
So yun po mga amigo, dito po nagtatapos ang ating video. Maraming salamat po sa walang sawa niyo pong pag-support at panonood ng ating video sa araw-araw. Sabi ko nga po, isusuporta tayo kay Elvis sa abot ng ating makakaya dahil ito yung gusto naman ni Elvis na mangyari ay negosyo, yung paghihirapan talaga. Di bali siguro, sabi nga niya, di bali nga maliit ang kita, ang mahalaga ay hindi siya umaasa sa kanyang nanay at siya ay may katrabaho, magnenegosyo. So kapag walang pasok doon sa metalyer, siya ay magbebenta ng mga prito-prito na manok at saka saging at patatas. So I hope and I pray na maging okay yung negosyo ni Elvis at baka ito yung isa sa negosyo na maging okay dito sa Ekuko. Masaya lang si Kuya Raul dahil sa mga ganitong bagay ay nakakatulong tayo. Salamat po mga kababayan ko at mabuhay po ang lahat ng Pilipino. Adios hasta mañana. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.